Magandang araw mga guys, gagawa tayo ng unique na kalan na gamit ang used oil at pinagprituhan na mantika. At tamang-tama na padaan ako sa junk shop kahapon at may nabili ako na sirang lutuan ng hamburger at ito na ang gagamitin natin na frame ng ating kalande used oil. At ito nga puputulan na natin ang 1.5 inches na tubo, ang haba nito ay 9 na centimeter na siyang gagawin natin na burner. Ganoon din puputulan na rin natin ang 4 inches na tubo, schedule 80 na 10 cm ang haba, siya naman nating gagawin na chamber. At isusunod natin na putulin ang 4 inches lapad na flat bar na pinaka-plate na para sa ating chamber at bibinu. At ito nga, at ililayout na ko na ang sukat ng mga butas para sa gagawin na rin na burner. Ang sukat ng butas pamula sa dulo sa gawing ibaba ng tubo ay 20 mm at pamula naman sa taas na dulo ng ating burner. Ang layo ng butas ay 5 mm. Magkakaroon tayo ng 10 butas sa itaas, 5 butas sa ilalim na bahagi, sa gitna naman ay 4 na butas. Ang gagamitin natin na size ng talam ng bar-ina na pambutas ay 1.5 na mm para maging blue flame ang ating kalandi used oil. At ito nga, binubutasan ko na ang ating burner. Matapos kong lagyan ng mga butas, lilinisin ko ang loob ng tubo para sigurado na walang butas na magbabara. I-weld ko na ang plate na pinakataklab ng burner. At ito, natapos ko nang ihinang ang takip, susunod ko naman ihihinang ang burner sa plate na binutasan na pinaka-base ng chamber. Noon tapos na nating i-weld ang base plate, ang sunod natin ay ihihinang naman ito sa 4 inch na tubo na ito ang pinaka-chamber. Ang ginamit ko na tubo dito ay schedule 80 para matibay ang magtagal ang chamber ng ating gagawing kalan. Kailangan naka-full welding at maayos ang pagkakahinang upang di tumagas ang langis habang tayo ay nagluluto. Ang isusunod naman ay maggagawa ako ng tangke ng langis. Ito ay 2x3 na tubular, lalagyan ko lang ng takip ang magkabilang dulo. Sunod kong bubutasan ang ginawa nating chamber para sa maliit na tubo na dadaluyan ng langis at i-weld ko na rin. Ang kailangan lang ang tubo na daluyan ng langis, dapat nakakilo ito pa ibaba na mas mababa sa lokasyon ng butas ng chamber para magkaroon ng pinaka-P-trap na katulad ng inyong nakikita upang pag nag-init ang chamber hindi dito dumaan ang usok. Ang gagawin kong sunod ay puputulan ko naman ang lumang frame ng gas stove. Ito naman ang gagawin natin na takip ng frame ng ating used oil kalan. Nag-fabricate na rin ako ng elbow sa 1.5 tubo na gagamitin natin na daanan ng hangin pamula sa ating blower patungo sa burner. Puputulan ko lang para sa tamang haba. Lalagyan ko na rin ng pinaka-reducer sa dulo para tumama at mag-fit ito sa size ng tubo ng gagamitin natin na blower. Noon ay set up naman natin ang ating chamber sa frame gamit ang flat bar na siya kung ihihinang sa chamber. At ito, itinatama ko ang chamber sa frame. Sunod kong kakabit ang ginawa na elbow sa ilalim ng chamber at ihihinang ko na rin ng maayos para walang tumulo na langis. Pagkatapos ikakabit ko naman ang valve sa tank ng langis na pinabracket. Iyo ang magko-control ng daloy ng langis papunta sa chamber. Matapos kong i-fabricate ang mga parte ng ating kalande used oil, nilinisin ko naman ang lumang frame ng nabili nating sa junk shop para magmukha itong bago gamit ang Scotch Brite at liha. Iginawa ko na rin ng takip para maging presentable ang ating kalande mantika. At ito nga mga ka-idol, tapos na natin ang kalan, i-assemble na lang natin. Ikinabit ko na rin ang regulator o controller ng ating blower gamit ang metal tie wrap. Una kong ikakabit sa frame ang chamber assembly, i-connect ko na rin ang wire connection ng blower. Sunod na rin natin ikabit ang tangke ng langis at pagkatapos ang cover ng frame at ang patunga ng kaldero. Nilangyan ko na rin mga idol ng dipstick na pinaka-gauge na nakahinang sa takip ng oil tank para madaling makita ang level ng ating langis sa tangke. At ngayon ay testing na natin ang ating ganiwa na kalande mantika. Una, bubuksan natin ang valve ng langis at hayaan dumaloy ang langis hanggang chamber. Pag may langis na ang chamber, kontrolin ang langis gamit ang valve. Kakailanganin natin ng 2 peraso na tissue upang sindihan ang kalan. Ilubog lang ang tissue sa langis na nasa loob ng chamber. Pagbasa na ang tissue ng langis saka natin sisindihan. Hayaan lang uminit ng mga 3 o hanggang 5 minuto ang chamber at pag mainit na ito ay dahan-dahan nating buksan ang blower controller upang mabuhay ang blower at pag nakita natin na maayos na ang apoy saka natin i-full ang blower. At ito nga, magpapainit tayo ng tubig upang matesting ang kung gaano kabilis magpakulo. Inabot ng 8 minuto ay kumukulo na ang tubig. Ang kalande used oil na ito ay napakatipid, safe gamitin at eco-friendly dahil sa halip itapon ang mga lang mantika at mga used oil na pinagpalitan sa makina, magagamit pa ito. Maraming salamat sa inyong panonood, paki-subscribe at share para sa mga kasama na balak gumawa na kalan na tulad nito. Shoutout sa lahat ng mga subscribers na patuloy na sumusuporta.
God bless you all. At ayan nga mga boss. Kulo na naman, after 10 minutes, kulo na naman ang sinaing. At para hindi siya magtutong, pahihinaan na natin. Ayan mga lods, pagpapatay natin ang apoy, una patay natin ang langis. At saka pagpatay ng langis, wala na siyang supply ng langis. Papatayin naman natin ang blower. Ganyan lang siya. Ganyan ito. Ipatong mo. Patay na siya. Kain mo.